Welcome to Taiwan. So the first thing I did when I went to Taiwan is of course withdraw money. Dito lang din yan sa airport nila. So may English translation naman. So I use my GoTime card. Just use your regular ATMs. Just make sure pwede siya overseas gamitin and withdraw per usual. So, wala namang kailangang ikatakot dyan. Next is, of course, their Easy Card. Ito yung parang beep card nila dito sa Taiwan. This is how you load it sa mga gantong machines. All you have to do is put the card in, parang ganyan, and then pili kayo ng amount na ilo-load nyo. So, medyo lakihan nyo na para magagamit nyo naman din yan sa transportation and even sa convenience stores most of the time. And then, ito pinicturean ko rin nung nag-taxi ako. Ito na, day 1 ko na. I went to this breakfast place. Kilalang kilala to sa Ximending. Ayan yung oras ng kanilang operating hours. Yan yung mga pagkain at presyo. You can just pause it. May scallion pancakes din. Yan, bumili ako niyan. Meron ding gyoza na steamed, may fried. Meron ding mga, ayan, soya milk. So, I got the soya na malamig. Medyo mali lang yung ginawa ko dahil ang aga-aga niyan, medyo nasuka-suka tuloy ako. Ito naman, si Futang sa Ximending, kitang-kita niya yan, sa gitna yan. At para kang nag-field trip dito, pinapakita nila kung paano ginawa yung mga um, masarap at chewy boba nila. So, Xing Fu Tang actually claims to be the number one Taiwan milk tea. So, I tried others na better. Next is Rauhe Night Market. So, I went there early para hindi ako pumila ng napakahaba dito sa first stop natin, which is the Fuzhou pepper buns or pork pepper buns. As you can see, niluluto siya sa parang clay oven. So, it adds the flavor dun sa pork bun. Crispy on the outside and chewy on the inside. Napaka-savory ng pork. Medyo mainit lang yan, so be careful. This is the rest of the Rauhe Night Market. So, iba't ibang stalls yan. This one is another kilalang stall na Michelin Bib Gourmand din. As you can see, may logo sila nun. So, I haven't tried this though. So, hindi ko alam kung talagang masarap. Ito, iba't-ibang stalls, tinotorch na meat. Ito, hindi ko pa rin na-try. Pero interesting lang din siya, no, pag makita. This one I tried. This is the mushroom na seasoned. Iba't-ibang flavors yan. I chose nori. Masarap naman siya, pero pag mainit nga lang. This one, Tang Yuan, favorite dessert of all time sa Taiwan. Sa Taiwan ko lang din to nakain. So, I chose sesame, black sesame. Masarap siya with this. I highly recommend this one for dessert. A must try here in Rauhe Night Market. Next day naman, nag-tour na kami and first stop is the Shifen Old Street. Dito, syempre, kilalang activity sa Taiwan ang pagpapalipad ng lantern. Una, syempre, nagsulat kami sa lantern ng date ng punta namin, yung mga wishes namin, at pinalipad namin yung lantern with the belief na magkakatotoo yung mga wishes mo dahil pinalipad mo ito sa langit. Great activity. Next is Jufen Old Street. Kilala rin to sa Taiwan na tourist spot. Ito yung maliit na alleyway dyan sa tabi ng 7-Eleven na nakikita nyo. Puno to ng mga stalls ng pagkain, bilihan ng mga souvenir, mga gamit, at kung ano-ano pa. At ang masaya dito, kahit maraming tao, busog na yung mata mo, busog pa yung tiyan mo kasi ayan, ang daming ganyan namimigay ng mga free taste. So, bago pa kami kumain talaga ng lunch, medyo mabubusog ka na talaga. Dito rin ako kumain ng napakasarap na xiaolongbao at saka, yan, pork toppings on a rice. Tapos, dito rin kasi yung spot na yan, yung Spirited Away area na yan, dyan kilala yan. Ito, don't miss this Aju peanut
roll, may ice cream yan. Huwag nyo na lang palangyan ng coriander kung hindi nyo bet. Pero it's must try as well here in Juven. So, I forgot how much this is, pero masarap tong peanut ice cream roll na to. Ayan pala 50 ata, 50 NTD. So, masarap naman siya. Next stop is Jeju Geopark. Ito, pinupuntahan rin to dito sa Taiwan because of its rock formations na talaga namang very unique and very picturesque. But apart from that, paglabas mo kasi ng Jeju Geopark, ito na yung kilala na murang bilihan ng mga pasalubong. Now to the left, yung may nakita kayong black na babae doon, stall number 2 yun, recommended place ko yun, nabilan yun ng mga pasalubong kasi marunong magtagalog yung Taiwanese tsaka nagbibigay ng extra sa mga pinamimili. Plus, talaga namang nagbibigay sila ng mga free taste. Tsaka yung stall number 44, marunong din magtagalog yung Taiwanese na lalaki naman doon. Tapos, ang maganda pa dyan, nakakahingi pa kayo ng discount or nagbibigay ng extra. Ang mga pinapamili namin dyan na masarap nun, mga ano yan, tart, may strawberry, may pineapple, mga chocolates na ang laman boba. Tapos may nabili ko dyan masarap nori seaweeds. Season siya, it's different from the usual, so masarap. Saka yan, mga kape o kaya iba't ibang mochi flavors. Kasama rin tong Shifen Falls at Golden Waterfalls sa North Coast Tour na 900 NTD per pax lang. After the tour, we went back to Ximending kung saan doon din tayo nagstay, doon din ang hotel natin. Pero straight muna tayo dito sa Mr. Ho's shop na one of the puntahan talaga pagdating sa pasalubong. So kahit na namili na tayo sa Yelyu, bili pa rin tayo dito sa Mr. Ho. So ang makikita nyo dyan, mura rin ang ibang mga pasalubong dito. At ang favorite at binili ko pa mga milk tea at saka yung chocolate na to. And ito, masarap din to, strawberry. At of course, hindi natin palalagpasin ng hot star na sing laki ng mukha ko. Boneless yan at kilala dito sa Taiwan. And of course, itong Aichung flour rice noodle soup. Masarap to sa gabi. At of course, milk tea na may pa-sticker and fortune teller pa. At of course, tingin-tingin din tayo ng mapamimili. The next day, bili kayo nito. Sa Ximending lang din si Tatang gumagawa ng scallion pancake. Sobrang sarap niyan. Halos everyday ko yung binibili. Trust me. After that, pumunta na ako sa Chiang Kai-shek. Syempre, via train na talagang nakakatuwa ang train system nila dito. May drinking fountain pa, may pang PWD. At ito na nga, pictorial area. Magandang malaman din yung history behind this place. Ito yung loob. I suggest wag na kayong umakyat through the stairs kung hindi kayo masyadong physically fit or may mga dala kayong stroller or PWD dahil ayun, meron naman dyang elevator. Okay, so yan ang hack pro tip para sa inyo. So, very lucky ako na naabutan ko ang changing of guards. Normally, may oras lang to. If I'm not mistaken, every hour sa labas ng Chiang Kai-shek. Naabutan ko very few cherry blossoms. At ito naman talaga hinihintay ko dito sa Taiwan. At that same night, pumunta na naman tayo mga 5 p.m. dito sa Rauhen Night Market. Magta-try naman tayong ibang pagkain. Kakaiba rin yung lasa ng Taiwanese sausage nila. Ito, favorite ko to. Hindi ko alam kung anong tawag, pero mix siya ng parang flour na may seafood, na may sauce, na may veggies. Masarap siya kahit nakakaiba. Weirdly good, kumbaga. Ayan, may scallions. May sila sa scallions dito.
Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang maraming scallion sa Taiwan. So, ganyan siya gawin. Depende sa kung anong i-order mo. Ako kasi may in-order ako dito, may shrimp. Tapos yun, masarap naman siya. At yun nga kakaiba, walang ganito sa ibang bansa o sa ibang lugar. Dito ko lang to nakita sa Rauhe Night Market. Kaya rin ako bumalik dito dahil nakita ko to nung isang araw, busog na ako. Hindi ko na kayang kainin pa o itry pa to. So, mas gusto kong bumalik at itry. So, ito na nga, gantong-ganto siya ginagawa. So, ayan. Naghintay pa nga ako ng pwesto para makaupo dito. So, ganyan yung itsura niya. So, masarap naman. So, next day, syempre, nag-train na naman tayo. Pumunta naman tayo sa Yangmi Shan. Dito, nag-taxi rin tayo together with other aunties papunta sa cherry blossoms na to kasi nga wala na sa Taipei. So, ibang parte na to ng Taiwan at ni-research ko talaga to. So, talagang blines tayo ni God na pinakitaan tayo ng napakagandang cherry blossom. At speaking of flowers, may pinuntahan din tayo. Ito yung mga ano naman, Calya Lily. So, medyo malamig sa lugar na to. At ang maganda dito kasi is very peaceful tsaka serene yung lugar. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga bundok, may mga ibon din dyan. So, ayan, may steam na lumalabas dun sa bundok. Ito yung mga Calya lilies na tinatanim nila dito. You can buy Calya lilies from here as well. Pero ako hindi na ako bumili. Pagkatapos ng Yang Mission na yan, nag-taxi ulit kami pabalik sa city. Tapos, pagkatapos nun, syempre daanan naman namin tong mga cherry blossoms na talaga namang napakaganda. 'Di ba? So, I'm so blessed na nakita ko yung mga yan. Syempre, pagbalik ng Taipei, dumiretso ako agad dito para matry itong donut na to. Sobrang sarap niyan. Bili kayo niyan. And then, of course, Tinky Tofu. So, I never tried this ever since. So, ngayon na nandito ako sa Taiwan, bumili ko nito 80 NTD. It's not so bad as it may seem. Mabaho lang talaga, pero masarap naman siya in fairness to the Stinky Tofu. At pumunta syempre ako dito sa Taipei City Hall para walang tao, yung Taipei Rainbow Floor. Tapos, ayan, pupunta rin ako sa Taipei 101. Ito yung itsura niya, mga luxurious brands. Pero syempre, hindi tayo nagpabudol dyan. Doon lang tayo sa McDo. So, every country na pinupuntahan ko, nagmamakdo talaga ako. So, malaki naman yung serving nila. At masarap, in fairness. Balik tayo ng Ximending. So, syempre, ito ang Ximending. At pumunta tayo dun sa red, ano ba yun? Ano ba tawag dun? Basta dun. Dyan. Kung ano bang tawag dyan. Unfortunately, sarado siya. The next day, pumunta naman tayo sa gondola. Yan. So, siyempre, hindi natin i-miss out yan. Kung wala naman kayong takot sa heights, might as well try that. It's a good experience kasi maganda yung place and very scenic and maraming greens. Yan. Maokong Gondola. Yun ang buong pangalan. May street foods din dito. Siyempre, nag-sausage na naman tayo. Tsaka, ano ata yun? Squid balls. And of course, trinay natin tong ice cream na to. So, masarap naman din yan. You should try it. Yan. And then, of course, pagkatapos niyan, bumalik na tayo with a clear gondola this time. So, nung umupo tayo dito, as you can see, yung ilalim niyan, kitang-kita nyo kung ano yung nasa ilalim. And, pumunta rin tayo syempre sa Taipei Zoo. Ayun lang. Bye!